Kabanata 6681-6685, tungkol sa paggamit kay Sheldon Xavier para i-blackmail si Yvonne Xavier. Sa tingin ko naiintindihan mo na ngayon na ang lahat ay laro lamang. Kahit gaano kahirap ang pamilya Xavier, hindi namin kailangan magpaliwanag sa iyo, isang outsider, isang sitwasyon, di ba? Bahagyang napangiti si Patriarch Xavier, malumanay ang pananalita niya na parang walang lakas. Pero sa totoo lang, parang suntok sa espongha ang tanong ni Harvey York kanina. Namilog ang gilid ng mga mata ni Harvey York. Bagamat alam niyang hindi madaling pakitunguhan ang matanda, hindi niya lang inaasahan na ganoon pala kahirap itong pakitunguhan. Nang makitang tila bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Harvey York, tumawa si Patriarch Xavier, saka ikanaway ang kanyang kamay. Hindi nagtagal, pumasok ang isang katulong na may dalang isang sinaunang pitchel ng alak, na may dalawang maliit na baso ng alak sa tabi niya. Kinuha ni Patriarch Xavier ang pitchel, binuhusan ang sarili ng dalawang baso ng alak, pagkatapos ay tinitigan si Harvey York at sinabing, "Halika, young Master York, subukan ang spirit wine na nakuha ko sa isang auction hindi pa nagtagal." Alak ng espiritu. Bahagyang kumunot ang noo ni Harvey York, pinaikit ang mga mata, ramdam niya na parang kakaiba ang alak, pero hindi niya alam kung bakit biglang kinuha ni Patriarch Xavier ang bagay na ito. Naramdaman ang pag-aalinlangan ni Harvey York, tumawa si Patriarch Xavier at sinabing, "Halika, young Master York, huwag kang masyadong mag-isip, inumin mo muna itong baso ng alak, at pagkatapos ay pag-usapan ang susunod na bagay. Huwag kang mag-alala, ang matanda ay tiyak na magbibigay sa iyo ng isang kasiya siyang paliwanag ngayon." Pinaikit ni Harvey York ang kanyang mga mata, tumigil sa pagsasalita ng walang kaparekan, ngunit kinuha ang baso ng alak at ininom ito. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Harvey York. Sa orihinal, kahit isang Ironman ay nakakaramdam ng pagod sa kanyang paulit-ulit na pag-shot ngayong gabi. Ngunit matapos inumin ang baso ng alak na ito, nawala ang kanyang pagod. Ano ito? Ibinaba ni Harvey York ang kanyang baso ng alak at nagsalita ng may labis na interes. "Banal na alak." Ngumiti si Patriarch Xavier. Ang nagbebenta na nag-auction ng bagay na ito ay tila binigyan ito ng isang pangalan tulad ng yun. Kung tutusin, tinatawag pa rin nilang mga tao sa langit. Lahat ay mukhang Diyos, ngunit ang kanilang lakas ay nakakatakot. Nagpadala ang pamilya Xavier ng mga eksperto na nag-practice ng sinaunang martial arts sa angkan upang magtanong tungkol sa kanilang mga balita, ngunit sa huli, ang ilang mga tao ay umalis nang hindi bumabalik. Ito lang, sa pagkakaalam ko, ang Great Country Age ay hindi kailanman tila nagkaroon ng ganoong kalakas na pag-iral. Speaking of this, mukhang nag-isip din si Patriarch Xavier. Ano, ito na ba ang pangalawang paliwanag na ibinigay mo sa akin? Patriarch Xavier. Hindi binigyan ni Harvey York ng pagkakataon si Patriarch Xavier na baguhin ang paksa. Si Patriarch Xavier ay tumingin ng malalim kay Harvey York, at pagkatapos ay nagpatuloy, hindi ito isang paliwanag, ngunit upang hayaan munang makita ni young Master York ang sinseridad ng pamilya Xavier. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Xavier ay may lahat ng pinakamalaking lihim, ibinahagi sa iyo. Ang sikreto ay hinala ng pamilya Xavier na may iba pang panig sa kabila ng ating mundo. Habang nagsasalita, itinuro ni Patriarch Xavier ang langit. Gusto ni Patriarch Xavier na alamin ko ang sikreto ng mga tinatawag na tao mula sa kabila ng langit at ang alak mula sa langit at mga tao para sa iyo. Ngumisi si Harvey York. Sa tingin mo ipapangako ko sa iyo. Siyempre ipapangako mo sa akin. Ipinagkaloob ito ni Patriarch Xavier. Mula ngayon, hayaan mong pasanin ni Yvonne Xavier ang pasanin ng nakababatang henerasyon ng pamilya Xavier. Medyo nagulat si Harvey York. Nabigla rin si Yvonne Xavier, hindi niya lubos maisip kung gaano kabilis magbago ang mga pangyayari, bakit bigla siyang aakyat sa ganoong posisyon. Mabilis siyang nag-react at sinabing, "Matanda, hindi ako sang-ayon." Ayan na siya. Kinawayan ni Patriarch Xavier ang kanyang kamay at pinigilan ang sumunod na sinabi ni Yvonne Xavier. Maaari mong ituring ito bilang kabayaran, o bilang isang pasanin na iniatang sa iyo ng pamilya Xavier. Sa madaling salita, mula ngayon, sa pamilya Xavier ng Walls Inc., ikaw ay nasa ilalim ng isang tao at higit sa 10,000 tao. Kahit ang pinsan mong si Rodrigo Xavier ay makikinig sa iyo kapag kailangan. At kung walang aksidente,
ikaw ang magiging padre de pamilya, Xavier sa hinaharap. Pagkasabi noon, nakangiting tumingin si Patriarch Xavier kay Harvey York, at sinabing, "Young Master York. By the way, I have a suggestion. I was wondering if you would be interested to hearing it. Ang aming Xavier family sa Walsing ay nagkataong kulang ng Supreme Son-in-law. As long as you are willing to come to the door, the head of the Xavier family can be called York in the future, right?" Ang mga mata ni Harvey York ay kumaibot, ang kanyang mukha ay walang imik. Ang matanda ay sinusubukang gumawa ng katangahan, at siya ay kaladkarin ang kanyang sarili sa tubig kahit na ano. "Paano? Nasiyahan ba ang paliwanag ko, Young Master York?" Tumingin si Patriarch Xavier kay Harvey York na may kalahating ngiti, na may makahulugang ekspresyon sa kanyang mga mata. Malinaw na hanggat tumanggo si Harvey York, ang susunod na sasalubong sa kanya ay napakalaking kayamanan. Gustong tumanggi noon ni Yvonne Xavier, ngunit sa sandaling ito ay namula ang kanyang magandang mukha, at kasabay nito, hindi niya namamalayan na ibinaling niya ang kanyang tingin sa isang tabi. Napaawang sandali ang sulok ng bibig ni Harvey York bago nagpatuloy, "I don't think it's a big deal for Yvonne Xavier to become the next head of the Xavier family. Pero York ang apelyido ni Xavier, sa tingin ko hindi na kailangan. Gayunpaman, kung si Yvonne Xavier ay may anumang mga problema na hindi malutas, dumiretso sa akin. Talagang ibibigay ko ang lahat." Masaya, kumuha ng kontrata si Patriarch Xavier at inihagi sa harap ni Harvey York. Dahil masayang tao si Young Master York, Patriarch Xavier, hindi ako isang taong hindi marunong gumawa ng mga bagay. Ito ay 10% ng mga bahagi ng grupo ng pamilya Xavier, at ibibigay ko ito sa Young Master York bilang kabayaran. Mula sa araw na ito, ang pamilya Xavier at Young Master York ay magbabahagi ng mga pagpapala at magsasalo sa hirap. Harvey York solved with a speechless face, "Hindi mo na kailangan. May kasabihan na hindi ka nakakakuha ng mga reward kung walang achievements." 2. Young Master York, ano ang sinasabi mo? Si Patriarch Xavier ay may diretsyong ekspresyon sa kanyang mukha. Kung hindi mo wawakasan ang nakababatang henerasyon ng Island Nation, nang hindi mo tuluyang nilipol ang Shintoism, hindi maaaring samantalahin ng pamilya Xavier ang kalamangan na ito. Ngayon 10% na lang ang ibinibigay ko sa iyo. Sa ilang lawak, sinamantala ng pamilya Xavier. Kung sa tingin ni Young Master York ay hindi nararapat, maaari tayong mag-usap muli. Hindi sapat ang 10%, 20% lamang. At saka, pag-isipan mong mabuti ang mungkahi ko. Habang nagsasalita, iniunat ni Patriarch Xavier ang kanyang kamay at tinapik si Harvey York sa balikat. Hindi alintana kung pinirmahan niya ang kontrata o hindi, pinalamanan lang niya ang kontrata sa mga kamay ni Harvey York, pagkatapos ay tumalikod at umalis na may ngiti. Kinaumagahan, 8:00, Sky Corporation Group. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao na nagtataka, tinitingnan ang nilalaman ng kontrata na ipinost ni Harvey York sa multimedia, at ang lahat ay medyo natahimik. Pagkatapos maingat na tingnan ang kontrata, gulat na sinabi ni Ray Hart, "Master York, nabaliw na ba si Patriarch Xavier? Mabuti kung bibigyan kanya ng 10% ng mga bahagi ng libre, at nakasaad din sa kontrata na ang hinaharap na pakikipagtulungan sa pagitan ng Sky Group. Ang corporation at Xavier Family Group ay makakamit sa presyo ng gastos 4 characters. Ang kontratang ito ay tila ilang daang salita lamang, ngunit sa katunayan, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 bilyon. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi alam ni Ray Hart ang sasabihin. Napabuntong hininga si Harvey York, at sinabing, "Alam ko rin iyon, kaya tinawag ko ang lahat na nandito ngayon. Sabay tayong tignan, ano bang problema nitong problema? Gusto mo bang pumirma ng kontrata?" Mukhang walang magawa si Harvey York. Sabi rin ng matanda, "Huwag kang mag-alala, hindi ito dote. Yvonne Xavier. Kung gusto ng Xavier family na pakasalan ng isang anak na babae, hindi ito maliit." Nang marinig ito, mas naging awkward ang atmosphere sa field. Alam ng lahat na si Yvonne Xavier ay nakatuon kay Harvey York, ngunit ang ugali ni Harvey York ay medyo malabo. Sa 10% na bahaging ito, ang Sky Corporation Group ay malamang naganap na nakatali sa Xavier family sa hinaharap.
Natatakot ako na gusto rin ni Patriarch Xavier na kunin ang pagkakataong ito para isulong ang relasyon ni Harvey York at Yvonne Xavier. Ngumiti si Tyson Wood sa gilid, at sinabing, "Young Master York, sa tingin ko ay maganda ang pakikitungo sa iyo ni Ate Yvonne Xavier, o maaari ka ring maging supreme son-in-law ng Xavier family. Isa ito sa nangungunang 10 pamilya sa Great Country H kung sasali tayo sa ating Sky Corporation Group. Natatakot ako na kahit na makilala natin ang Leduc family, lahat tayo ay makakalaban." Bahagyang sinabi ni Harvey York, "Nakalimutan mo ba na ako ang door-to-door son-in-law ng pamilya Jean sa Mordo?" Dating manugang, hinulat ni Tyson Wood ang kanyang mga labi, tila isang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. "Young Master York, bagamat ako ay nasasakupan mo, hindi nararapat na sabihin mga bagay na ito. Pero sa tingin mo, hindi ba siya kilala ng pamilya ni Jean sa Mordo? Napakabait ni Ate Yvonne Xavier." Nang marinig ito, tumango ang lahat ng naruroon. Bagamat labis ang sama ng loob ni Rachel Hardy sa nangyari ngayon, bilang miyembro ng koponan ni Harvey York, kailangan niyang aminin na kung pipiliin ni Harvey York si Yvonne Xavier, tiyak na mas mabuti ito kaysa piliin si Mandy Zimner. Nang makita ang ugali ng lahat, malapit nang mahati ang sakit ng ulo ni Harvey York. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya at sinabing, "Okay, let's not talk about this now. Nandito kami ngayon para pag-usapan ang negosyo. In short, pipirmahan ba natin itong kontrata? Tinatanggap ba natin itong dry stock? Tanggapin mo. Paanong hindi mo matatanggap?" Sa pagkakataong ito ay si Young Master Hai ang nagsalita. "Young Master York, nang dumating kaming Sky Corporation Group sa Walls Inc., medyo nakaramdam kami ng kawalan. Sa pagkakataong ito, malaki ang pakinabang sa amin nang makapag-bonding kami ng Xavier family sa Walls Inc. Bukod dito, ito ay isang tanda ng pasasalamat mula sa Xavier family. Wall Inc. Pagkatapos na mapirmahan ang kontrata, bagamat hindi na tayo magiging pamilya sa hinaharap, at least mapanatili natin ang tubig sa tubig. Ang ilang mga bagay ay madaling malutas sa pamamagitan ng pag-asa sa pangalan ng Xavier family sa Walls Inc. Pero kung hindi mo pipirmahan, baka magkaaway ang dalawang panig." Bahagyang tumango si Harvey York pagkarinig nito. Sa personal, wala siyang pakialam dito. Ngunit ngayon ang buong Sky Corporation Group ay dumating sa Walls Inc., at ang kanyang buong koponan ay dumating. Kailangan niyang mag-isip ng isa o dalawa para sa mga tao sa ibaba. Bukod dito, kung hindi na pirmahan ang kontratang ito, maaaring hindi na bumalik sa hinaharap si Yvonne Xavier, ang malaking kasambahay. Kung tutuusin, siya na ngayon ang itinuturing na quasi-heir ng Xavier family. Si Harvey York ay isa ring mapagpasyang tao, dahil ang lahat ng mga mungkahi na ginawa ng kanyang koponan ay pumirma ng isang kontrata, tumigil siya sa pakikipaglaban at tinawag si Yvonne Xavier mismo. Dahil ang kontratang ito ay pipirmahan, dapat itong maging mas formal, at least pumunta sa Xavier family home sa Walls Inc. para pirmahan ito ng personal. Alas 12 ng hapon, naghanda si Harvey York na pumunta sa bahay ni Xavier sa Walls Inc. gaya ng napagkasunduan. Sa pagdating, nalaman ni Harvey York na umalis na si Rodrigo Xavier, ngunit parehong naghihintay sa kanya sina Patriarch Xavier at Yvonne Xavier. At saka, may isang babae sa hindi kalayuan sa likod ni Yvonne Xavier, na mukhang college student, kamukha ni Yvonne Xavier, at tumingin kay Harvey York na may malalaking kumikislap na mata. Nandito si Harvey York. Nang makitang lumitaw si Harvey York, ngumiti si Patriarch Xavier. Alam na niyang pumayag si Harvey York na pumirma sa kontrata, kaya naman napakainit ng kanyang ngiti sa mga oras na ito. Maliwanag, si Patriarch Xavier ay lalong nasiyahan sa lalaking maaaring maging manugang niya. "Halika, ipapakilala kita. Yung nasa likod ni Yvonne Xavier ay ang direktang apo ko at pinsan ni Yvonne Xavier, Shawan Xavier." Nang marinig ito, tumingin si Harvey York kay Shawan Xavier nang hindi maipaliwanag. 18 taong gulang pa lang ang dalaga, kakablum pa lang, at puro patak ng tubig ang buong katawan. Ang mukha na puno ng collagen, kasama ang magandang figure, ay kahangahangang kumakatawan sa maalamat na estilo ng purong pagnanasa. Kung ang estilong ito ay baluktot ng basta-basta sa maikling video software, natatakot ako na ang bilang ng mga tagahanga ay magiging 10-10 milyon sa isang iglap. "Tara, tawagan mo si Kuya York. Halatang mahal ni Yvonne Xavier ang pinsan na ito,"
kaya sinabi niya kay Shaowan Xavier sa pagkakataong ito. Matapos ang mga mata ni Shaowan Xavier ay bumagsak sa ekspresyon ni Harvey York saglit, mahina niyang sinabi, "Brother-in-law." Nang marinig ang pangalang ito, namula agad ang mukha ni Yvonne Xavier. Agad na nagyelo ang ekspresyon ng mukha ni Harvey York, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Hindi niya alam ang pakay ng matandang Patriarch Xavier ngayon, ngunit ngayon ay naunawaan na niya ang gagawin ng matandang ito. Ito ay upang makahanap ng isang bata at inosente upang i-frame siya. Nang makita ang kahihiyan ni Harvey York, ngumiti ng matalim si Patriarch Xavier, at tila alam niyang hindi niya masyadong mapipilit si Harvey York sa oras na ito. Kaya natawa siya at sinabing, "Okay, Harvey York, everyone, huwag masyadong magalang. Bilasan nating pirmahan ang kontrata, at yayayain ka ng matanda na kumain ng mainit na kaldero. Kakapadala ko lang ng grade sa Wagyu beef from the island country. Napakataba ng beef, wag mo palampasin." Ang address ni Patriarch Xavier kay Harvey York ay nagbago mula sa Young Master York, sa Harvey York, na mismong kumakatawan sa susunod na hakbang sa relasyon sa pagitan ng dalawang partido. Sa oras na ito, kinuha ni Harvey York ang isang signature pen ng napakaayos, at pinirmahan ang kontrata kasama ang kanyang pangalan. Ngumiti din si Patriarch Xavier at pumirma sa kanyang autograph, at may nagpadala ng malaking selyo ng pamilya Xavier para tatakan ito. Tumagal ng halos 10 minuto upang dumaan sa isang serye ng mga pamamaraan, na napakabilis. Ngunit nangangahulugan din ito na ang Sky Corporation Group ay nakatali kasama ang Xavier family sa Walsing mula noon. Nang makita ang eksenang ito, malumanay na ngumiti si Yvonne Xavier, pagkatapos ay tinawag niya ang lahat upang sabay na kumain ng hot pot. Inilabas pa nga ni Patriarch Xavier ang lahat ng tinatawag na heavenly wine kahapon, at inanyayahan si Harvey York na uminom pa ng ilang baso. Aaminin kong interesado pa rin si Harvey York sa Chanrenjo na ito, kaya hindi siya tumanggi. Di nagtagal, pagkatapos uminom ng 3 round, nagshot sina Harvey York at Patriarch Xavier. Masasabi lamang na si Patriarch Xavier ay karapat-dapat na maging isa sa mga pinuno ng nangungunang 10 pamilya, at siya ay karapat-dapat na maging miyembro ng pinakamataas na bilog sa Great Country Age. Kung ito ay ang kanyang kaalaman o kaalaman, Harvey York ay lubos na inilipat. Masasabi lamang na walang simpleng tao ang makakaakyat sa tuktok ng mundong ito. At si Yvonne Xavier ay naghain ng pagkain para sa kanilang dalawa na may maamong mukha sa buong oras. Para naman kay Shaowan Xavier, bagamat paminsan-minsan ay sumingit siya ng ilang salita, lahat ng tanong niya ay walang katuturan. Ang ganitong kapaligiran ay bihirang makita. Hindi bababa sa Harvey York ay hindi nasiyahan sa ganoong uri ng kapaligiran sa pamilya Zimmer sa taong ito. Hindi nito maiwasang matarante si Harvey York. Nang makita ang ekspresyon ni Harvey York, hindi umimik si Yvonne Xavier, bagkus ay naglabas siya ng basang tuwalya para tulungan siyang panasan ang kanyang noo para huminahon. Kasabay nito, sa di kalayuan ng Xavier family home, umuungal ang isang hilera ng Rolls-Royce Cullinans. Nakikiusap. Kakatapos lang kumain ni Harvey York at ng iba pa at naghahanda na sa pag-inom ng tsaa, biglang may umugang ng makinarya sa bakana ng side hall kung saan sila kumakain. Kasabay nito, nagkaroon din ng hiyawan mula sa mga security personnel ng Xavier family. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi napigilan ng malalakas na security personnel ng Xavier family ang tunog ng paparating na mga makina. Maya-maya, mayabang na huminto sa entrance ng side hall ang isang hilera ng 12 Rolls-Royce Cullinans. Nabasag lahat ang mga bato, bulaklak, at halaman sa bakuran. Bang bang bang. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas ang 12 lalaking nakauniporme ng camouflage. Ang mga taong ito ay lahat ay may matingkad na mga mata at nakaumbok na mga templo, at lahat sila ay mukhang mga eksperto sa martial arts. Bukod dito, mayroong higit sa 12 mga elite sa mga suit at leather na sapatos sa mga taong ito, na lahat ay may mga pambihirang ugali. Kaagad pagkatapos, 2 matapang na babaeng sekretarya ang naglakad patungo sa likurang upuan ng pangunahing kotse, binuksan ang pinto sa likurang upuan, at pagkatapos ay nakita ang isang lalaki na nakasuot ng suit at nagsusuklay sa likod. Kamukha niya ang Diyos ng pagsusugal. Isang lalaking may ugali na Chow Yun Fat ay hango sa serye.
Tumingin siya sa paligid ng Xavier Family Mansion, pagkatapos ay ngumisi, at sinabing, nasaan ang matandang lalaking iyon na si Patriarch Xavier? Sabihin mo sa kanya, si Sherlock, ang pamilya Xavier mula sa Estados Unidos, ay dumating upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Sana wala siyang ganitong araw next year, walang regalo every year. Nang pumasok ang boses, agad na tumahimik ang buong side hall. Sa partikular, nang marinig niya ang mga salitang Xavier Family Consortium sa Amerika, Sherlock, at iba pa, maging ang mukha ni Patriarch Xavier ay bahagyang lumubog. Para naman kina Yvonne Xavier at Shawan Xavier, tsaka, sobrang pangit ng mga ekspresyon nila. Kaagad pagkatapos, sa tahimik na kapaligiran sa bulwagan, may tunog ng magulong yabag, at hindi nagtagal, nakita ni Harvey York ang isang lalaking may halong lahi na naglalakad papasok. Hinubad niya ang salaming pang-araw sa kanyang mukha, isang makapal na tabako na nakasabit sa kanyang bibig, at nakasuot din siya ng Burberry trench coat, para siyang buhay na Diyos ng pagsusugal. At ang mga taong sumunod sa kanya, kung sila ay mahusay na mga master o mga elite, lahat ay may seryosong mukha, at sila ay sadyang nahulog sa likod ng kalahating hakbang. Sa ganitong sitwasyon, makikita ng lahat na ito ay si Sherlock. Pangit ang hitsura ni Patriarch Xavier sa sandaling ito, ngunit hindi siya angkop na magsalita. Tumayo si Yvonne Xavier na may malamig na mukha, tinitigan ang lalaki pataas at pababa, at sinabing, Mr. Sherlock, sorry, mukhang hindi ka namin kilala. Kumain na tayo, pwede ka bang umalis? At saka, bago ka umalis, dapat kang magbigay ng paliwanag tungkol sa sapilitang pagpasok sa Xavier Family Home. Kung hindi, natatakot akong hindi ka makalabas. Naramdaman ang kapangyarihan sa walang pakialam na mga salita ni Yvonne Xavier, napabuntong hininga si Patriarch Xavier sa kanyang puso na hindi siya nakapili ng maling tao. Kaya hindi siya nagsalita sa oras na ito. Napapikit si Harvey York sa eksenang ito, umiinom ng poor tea habang tahimik na naghihintay. 666, Yvonne Xavier, Con. Ngumisi si Sherlock. Narinig ko noon na biglang hinayaan ng Xavier family sa Walsing ang mga talunan na pumalit. Mali yata ang narinig ko. Hindi ko inaasahan na totoo. Gayunpaman, dahil ikaw ang tagapagmana ng Xavier family sa Walsing, dapat mong malaman na ang Xavier Family Consortium sa United States ay hindi lang isa sa 8 major consortia sa Estados Unidos, ngunit din ang nag-iisang Chinese consortium sa Estados Unidos ng Amerika, Union. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Xavier Family Consortium ay ang master ng iyong Xavier Family.